May panibagong batch ng mga OFW mula Middle East na nakauwi na sa Pilipinas kasama ang kanilang mga kaanak. Ang ilan umaasa makakabalik pa sa Middle East kapag humupa na ang gulo. May unang balita si Bea Pinlac. Bakas sa mukha ng mga OFW ang saya ng makauwi sa Pilipinas kagabi matapos maipit sa nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. 70 OFW kasama ang mga kaanak nila ang dumating sa NAIA Terminal 3 mag-alas 10 kagabi sakay ng eroplanong galing sa United Arab Emirates. Ang iba sa kanila mula Bahrain at Saudi Arabia. 33 sa mga nakauwing Pilipino ang kusang nagpa-repatriate sa gobyerno. Most of them are still employed. So, siguro umaasa po sila na pag humupa na yung gulo ay makabalik po sila sa kanilang mga employer. Some are really relieved. May nag-approach, siguro ma-share ko yung nag-approach sa akin na umiiyak. They're really, kasama niya rin yung pamilya niya na nakauwi. And yung iba naman, mas kalmado. But marami ding nag-approach sa amin asking for reintegration assistance. The youngest that I saw was a month-old baby. There are about 3 or 4 kids na nakita ko. And we met a couple, senior citizens, who are parents of an OFW. So yun, counted yung dalawang yun as dependents. Sa datos ng DMW, mahigit 400 OFW na at dependents nila ang nakauwi sa Pilipinas galing Middle East simula noong March 5. Ang isa raw sa mga hamon sa repatriation. Siyempre, yung pagsara ng airspace at yung airports. Yun ang kailangan nating i-hurdle. We have identified in each of these 8 countries that are involved, certain points of exit where OFWs could be repatriated to safer ground and eventually flown back to the Philippines. Hindi rin daw basta-bastang makakapagpadala ng barko ng Philippine Navy para tumulong sa pag-repatriate sa mga Pinoy. It takes longer to journey by sea, that's one. And then yung second nga, it's not advisable at this stage to have a presence of another military vehicle or ship. Another military presence from another country might complicate the situation. Tuloy-tuloy raw ang paghahatid ng tulong ng gobyerno sa mga Pilipinong nakauwi na ng bansa. Ilan sa paunang tulong sa kanila ang financial assistance at pagsasailalim sa reintegration program. We have already sent rapid response teams or people on the ground in critical areas to set up logistics. Inaasahan daw na mas marami pang OFW ang magpaparepatriate sa gobyerno. Samantala, 11 Pilipino naman ang nakalikas na mula Iran papuntang Turkiye sa gitna ng gulo. Nakatakda silang bumalik sa Pilipinas sa mga susunod na araw. Ito ang unang balita. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Bago pa man maging epektibo ang big-time oil price hike bukas, lampas na sa itinakdang price ceiling ng Department of Energy ang presyo ng produktong petrolyo sa ilang gasolinahan. Tulad sa isang gasolinahan sa kasiguran ng Aurora kung saan halos 97 pesos na ang kada litro ng diesel, halos 87 pesos naman ang kada litro ng gasolina. Paliwanag ng isang retailer, hindi na nila kontrolado ang presyo ng produktong petrolyo dahil mataas na rin ang benta sa kanila ng distributor. Sa Isabela City, Basilan, nasa 79 pesos kada litro na ang presyo ng krudo sa ilang gasolinahan. Sabi ng isang motorista, 10 litro lang ang napakarga niya mula sa dating 20 litro dahil sa mahal ng presyo. Sa Pio Duran, Albay, 75 pesos at 50 centavos kada litro na ang presyo ng diesel sa ilang gasolinahan. Nasa 74 pesos naman ang kada litro ng gasolina, depende sa klase nito. Ang ilang gasolinahan sa Malolos, Bulacan, 4 na beses nagtaas ng presyo ng produktong petrolyo nitong nakaraang linggo. Ayon sa DOE, hindi dapat lalampas sa 76 pesos at 50 centavos ang kada litro ng gasolina hanggang mag-oil price hike bukas. Hanggang 74 pesos at 81 centavos lang dapat ang diesel at hindi dapat lalampas sa 100 pesos ang kada litro ng kerosene. Ang napakataas na presyo ng produktong petrolyo ay bunsod pa rin ng gulo sa Middle East.
Tiniyak ng Bureau of Customs na sapat pa rin ang supply ng mga produktong petrolyo sa bansa. Sa panayam ng Super Radio DZBB, sinabi ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na aabot ang supply ng petrolyo ng hanggang 2 buwan batay sa kanilang fuel inventory. Gayunman, tumitingin na rin daw ang pamahalaan ng mga alternatibong pagkukunan ng langis bukod sa Middle East. Balak din ng BOC na bisitahin ang mga warehouse o depot ng oil companies para tiyaking walang artificial shortage ng mga produktong petrolyo. Wagin ang gintong medalya at nakamit pa ni Pinoy pole vaulter EJ Obiena ang season best clearance sa Staff Indoor 2026 sa Berlin, Germany. Sa isang attempt lang na clear ni Obiena ang taas na 5.78 meters sa pole vault event. Naka-silver medal naman ang pambato ng Norway at nagtay sa third place ang mga pambato ng the Netherlands at Germany. Pasok na sa round of 32 ng Indian Wells Open si Pinay tennis star Alex Ayala. Kasunod po yan ang pagkapanalo niya laban sa pambato ng Ukraine na si Diana Yastremska sa round of 64 sa score na 7-5, 4-6 at 7-5. Makakalaban ni Ayala sa round of 32 ngayong araw ang American tennis star na si Coco Gauff. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.